Dahil sa matinding lamig na balot ng frost o andap ang ilang pananim sa Benguet, kung saan umaabot na sa 10 degrees Celsius ang temperatura. Ayon sa Pag-asa, posibleng lalo pang maramdaman ang lamig ng amihan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na linggo. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa lamig ng panahon na balot ng andap o frost ang mga pananim sa Atok, Benguet. Sa kalapit nitong bayan ng La Trinidad, sumadsad sa 10.6 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw, ang pinakamalamig sa bansa mula nang magsimula ang amihan season. Yelo talaga oh. Sa isang hotel sa Atok, namangha ang mga namamasyal sa mga nagyeyelong bulaklak. Hawakan mo, sa sobrang lamig pa. Hawakan niyo, ma'am. Yelo. Sige. Grabe oh. Bro. Ayon sa staff ng hotel, kuha ito kaninang alas 6 ng umaga. Pero ang pagyeyelo na bihirang makita ng mga pumasyal na turista, perwisyo ang dala sa mga magsasaka. Kapag nagpatuloy kasi ang andap, maaaring masira ang mga pananim nila. Kasabay kasi ng pagyeyelo ay nawawala ng pagkukunang tubig ang halaman. Ipinaliwanag ng Pag-asa kung paano nabubuo ang mga andap o frost. Pag bumababa yung temperatura sa madaling araw, yung mga water vapor sa ibabaw ng kalupaan posibleng mag-turn into ice crystals. Ayon sa Pag-asa, panandalian pa lang ang nakikitang andap ngayon sa Benguet. Merong mga mangilan-ngilan na lugar na nagkakaroon na ng andap or frost, bagamat ito'y panandalian pa lamang because yung ating mga temperatures hindi pa naman siya sapat talaga. Typically kapag nagkakaroon tayo ng frost, usually nasa more or less 0 degrees Celsius po yan. Sa mga susunod na linggo, inaasahan ng Pag-asa na lalakas pa ang hanging amihan, kaya posibleng umabot sa 7.5 degrees Celsius ang temperatura sa Benguet sa Enero hanggang unang bahagi ng Pebrero. Sa Enero rin daw posibleng mas madalas ang andap sa Cordillera. Sa Metro Manila naman, 21.6 degrees Celsius ang naitalang pinakamababang temperatura noong Sabado. Mananatili pa rin itong mababa sa mga susunod na araw. Pagsapit ng tanghali, medyo mainit pa rin po, umaabot sa 30 to 32 degrees yung ating maximum temperature naman. In the coming days, we're seeing na meron pa rin namang northeast monsoon na makakaapekto dito sa Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies. May mga tsansa po ng mga pag-ulan, lalo na po sa bisperas at sa araw mismo ng bagong taon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.